Wow, mga kababayan, ito na yata ang iniintay natin na proyekto ng ating gobyerno under sa pamamahala ni PBBM. Ito na yata ang babangon sa Pilipinas sa pagkakalugmok. Ito ang pinakamalaking proyekto na magbibigay ng napakalaking revenue, kita sa Pilipinas. Ito ang development ng Ligwasan Mars na mayroong trilyones bariles na laman ng natural gases. Kaya dito sa balitang ito ay atin mapanood courtesy of Keen Thoughts, isang ka-vlogger natin, napakagaling gumawa ng video, at ito'y atin ibabahagi sa inyo. Narito ang video, atin panoorin. Liquefied natural gas o mas kilala bilang methane, isa sa pinakaimportanteng likas na yaman na kaakibat sa paglago ng bawat ekonomiya sa ating mundo. Sa nakalipas na ilang mga dekada ay unti-unti nang natutuyo ang pinagkukunan ng natural gas ng Pilipinas, partikular na sa nag-iisang gas field ng ating bansa, ang Malampaya Gas Field, na sinasabing posibleng tuluyan ng maubos pagsapit ng 2027. Ito ang naging dahilan para bigyang importansya ng ating pamahalaan ang paghahanap ng mga panibagong mapagkukunan ng methane o LNG. Sa pagsisimula ng panibagong kabanata ng ating kasaysayan, maraming mga makabagong lugar sa Pilipinas ang sinasabing hitik na hitik sa deposito ng langis at natural gas. Isa na nga rito ang Ligwasan Marsh at ang malaking bahagi ng Cotabato Basin. Inaprubahan na ng ating gobyerno ang isang proyekto para sa bagong yugto ng pagpapalago ng ating ekonomiya. Isang proyekto na ang tanging layunin ay kuhain ang bilyong-bilyong reserba ng langis at natural gases sa Ligwasan Marsh at Cotabato Basin. Ito yung magandang balita, mga kababayan. Inaprubahan na pala ang proyekto na ito ni PBBM para sa pagdating ng 2027 na mauubos na yung natural gases doon sa ating nauunang resources, yung pinagkukunan natin, ay mauubos na raw yon sa 2027. Kaya itong sa Ligwasan Mars naman ngayon ang susunod. Bago pa lamang ang 2027 ay siguradong kikita na ito. At ayon sa estimate ay mayroong trilyones na pesos bawat taon ang kikitain ng proyekto na ito. Kaya napakaganda ito. Talagang babangon ang Pilipinas dahil dito sobra pa ito sa ating pinag-usapan ng mga gargantuan wealth or itong mga Vatican wealth, mga Italianos gold. Ito ay klarong-klaro ito. Pera talaga ito. Hindi ito legend, hindi ito chismis. Ito'y totoo. Kaya mas mabuti na ito kasi nasa loob ng Pilipinas. Yung pangalawa natin na napakalaking income kapag namina natin yon ay yung explored na nandyan na, computed na yan yung sa WPS. Kaya nga lang ang problema dyan ay nandyan ang China. Hindi tayo pwedeng mag-drill ng project dyan ng natural gases dyan. Hindi tayo makapag gawa ng mga dyan, ng mga rigs, mga drilling rigs, mga exploration, kasi nandyan ang China nagbabantay. Yan din ang pakay ng China, kaya talagang inaangkin nila ang mga teritoryo na yan, which is pasok pa sa ating economic zone ng Pilipinas. Okay, patuloy tayo dito sa magandang balita. Oil field na ang tingin ng marami sa hektareng lupain na ito dahil sa sobrang dami ng reserba ng langis at natural gases na nadiskubre sa latian ng Ligwasan. Ang Ligwasan Marsh ay tinuturing bilang pinakamalaking wetland sa Pilipinas na tinatayang sumasakop sa halos 300,000 hektaryang lupain sa mga lalawigan ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat. Dahil nga sa pagkakadiskubre sa mga yaman na naitatago ng lugar na ito, napakarami ng mga investors ang naging interesado upang magsagawa ng proyekto para sa oil and gas exploration sa lugar na ito, kabilang na riyan ang China at ang Israel. Tinatayang aabot sa 3.4 trillion cubic feet ang deposito ng natural gas
at 4.8 billion barrels of crude oil naman ang maaaring makuha sa lugar na ito na tinatayang aabot sa 1 trillion US dollars ang kabuuang halaga. Grabe. Ito ay isang malaking development para sa ating bansang Pilipinas dahil maaari itong mag-akyat ng trilyong-trilyong dolyar na kita para sa ating ekonomiya. Gayon na rin ang kakibat nitong pagpapababa sa mga presyo ng langis at gasolina. Nariyan din ang potensyal na bumaba ang singil sa ating mga kuryente at iba pa. Sa kasamaang palad, sinabi ng Department of Energy na unti-unti na ngang nauubos ang deposito ng natural gas sa Malampaya at malaki ang posibilidad na tuluyan itong masasaid pagpasok ng 2027. Sa ngayon nga ay puspusan ang ginagawang paghahanda ng Marcos administration upang maresolba ang problema na ito. Kaliwat kanan nga ang ginagawang paggawad ng ating gobyerno sa mga service contract sa iba't ibang mga kumpanya na maaaring magsasagawa ng pagsasaliksik at drillings upang maibsan din ang patuloy na pag-angkat natin ng langis at natural gases galing pa sa ibang bansa. Noong March 2022, iginawad na ng Department of Energy ang service contract para magsagawa ng oil and gas exploration ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation na isang Mindanao-based na kumpanya upang i-develop ang bahagi ng Area 9 ng Cotabato Basin. Matapos ngang maibigay ang kontrata sa SK Liguasan, April 2022 nang kinumpirma ng kumpanyang ito na prioridad nila ang pagpapatayo ng 2 drill rig sa naturang lugar para masimulan na ang pananaliksik sa mga likas na yaman ng Liguasan sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Ito ang maganda dahil ang kumpanya pala na ito na magsaliksik diyan, oil exploration, ay mga Filipino firm ito na naka-base sa Mindanao. Sino kaya ang mga ito? At aprobado na. At hindi natin alam, baka nag-umpisa na talaga sila diyan sa kanilang drilling, sa pagdidrill. Yan ang ginagawa ng China sa WPS. Palaging merong barko diyan na pang-exploration, nagdidrilling ang yung China diyan. Hindi natin na alam. Kaya ito, maganda dito ay hindi na makapanghimasok talaga ang China diyan. Kasi talagang lupain na yan ng Pilipinas. Ay napakaganda niyan. Ang narinig nyo, bilyones na bariles ang makukuha diyan. At 33 years bago maubos daw. Kaya naku, makapag-export na tayo ng langis kung ganyan. Ng fuel. At hindi na tayo angkat sa labas. Hindi na tayo angkat sa Russia, sa Middle East, ng mga langis. Kaya ang ibig sabihin yan, yayaman na ang Pilipinas. At baka dahan-dahan na magbago ang buhay ng mga Pilipino. Hindi kasi panaginip yan na paggising mo ay mawala na. Ang realidad sa pag-asinso ay dahan-dahan at progresibo. Hindi yung bukas kaagad. Hindi yung kapag pinalitan natin ng presidente ay yayaman kaagad tayo. Ilan bang presidente ang ipinalit na kay FM sa diktador na sinasabi? Napakaraming presidente walang nagagawa, di ba? Ngayon narito, bumalik ang Junior. Nakikita naman natin maraming investment. At isa na ito sa pinakamalaking profit income Ang proyekto na ito ay talagang makapagtulong ito para tataas muli, babangon muli ang Pilipinas. Ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation ay isang 100% Filipino-owned company na nakakuha sa naturang service contract number 77 sa Area 9 na sumasakop sa tinatayang 72,000 hectares ng petroleum perspective na matatagpuan sa onshore Cotabato Basin. Ayon pa sa pag-aaral, kayang-kayang makapag-supply mula sa 3.4 trillion natural gas na ito ng teritoryo sa halos 5 malalaking power plant at kayang makapag-generate naman ng higit sa 3,000 megawatts, habang ang 4.8 billion barrels of crude oil naman ay kayang-kaya namang makapag-supply sa mga oil refinery at makakapag-produce ito ng 400,000 barrels bawat araw sa loob ng 33 taon. Isa pa nga sa mga tinututukang proyekto ng ating gobyerno sa hinaharap ay ang pagtatatag ng tinatawag na Export Processing Zone
Ito ay isang customs area kung saan ginagawa ang mga commercial at industrial exports na isang daan ganda. para sa paglago ng ating papausbong pa lang na ekonomiya. Nako, kapag ganito ang mangyayari na meron tayong export zone, industrial yan, ay talagang ano na, ang Pilipinas. Hindi na yung third world country, di ba? Ito'y progresibong country at nangyayari ito ngayon sa administrasyon ng anak ng dating FM na tinaguriang diktador na yun pala, kung tingnan natin, ang nagdevelop ng buong Pilipinas from Apari to Sulu ay walang iba kundi si FM na pinatalsik ng mga dilawan. Kaya ang katotohanan ay masakit talaga. Masakit na i-akseptar na hindi dilawan ang gumawa ng maganda sa Pilipinas, kundi yun pa rin yung pinatalsik. At ngayon narito ang kanyang anak, ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain, papatalsikin din natin. Dahil ang ating ilalagay ay yung mga nakadikit sa China at binibenta na ang China, di ba? Sa panahon ngayon ni PBBM, nakipaglaban si PBBM sa China. Hindi siya yung parang tuta na tatanggap ng bayad sa China at amigo kaagad, di ba? Lahat ng Chinese pumasok dito, gumawa ng sindikato, pugo. Ayan, at alam natin sinong mga tao nakakonekta diyan. Dapat ba bang ibalik ang mga taong yun? Walang kakwenta-kwenta. Okay, patuloy tayo. Atin tapusin ang video. Hindi lamang sa bahagi ng Ligwasan Marsh sa Cotabato Basin ang hitik na hitik pagdating sa deposito ng langis at natural gases. Nariyan din ang pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea, partikular ang Scarborough Shoal at Spratly Island. Nariyan din ang bilyong-bilyong reserba ng likas na yaman sa Benham Rice o Philippine Rice at sa iba pang mga bahagi ng ating arkipelago ng ating bansang Pilipinas. Nako, grabe talaga. Pinagpala talaga tayo ng Panginoon. Dito na yata nilalagay lahat eh. Ang problema lang, paano yan minahin? Paano i-explore? Meron ba tayong kakayahan? Of course, meron. Sa tulong ng Panginoon, merong mga mabubuting mga world leader na pupunta sa atin at sila yung mag-finance niyan, sila ang mag-explore niyan, katulad ng Israel. Sila na ang bahala diyan. Ang importante ay meron tayong hati at share sa anumang kikitain diyan na bigay ng Panginoon sa atin, sa mga Pilipino. Mabuhay ang lahat, mabuhay ang ating administrasyon ngayon. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless us all.